Namulaklak ang sikmura ni James nang mabasa niya ang mga salitang ito sa palutang-lutang na billboard sa platform 32E ng Hyperloop train kung saan siya bumaba. Sandali niyang pinagmasdan ng maikling patalasta sa kwadradong billboard kung saan tampok ang mga taong nagtungo sa Kalas 349, ang mundong natagpuan ng mga scientist noong taong 2060. Pero hindi lang basta isang planeta ang Kalas 349. May pagkakahalin tulad ito sa Earth dahilan para maging angkop itong tirahan ng sangkatauhan. May atmosphere ang Kalas na binubuo ng 25% na oxygen, 70% nitrogen at 5% ng iba't iba pang gases. Mayroon itong mga puno at halaman na bagamat iba ang itsura ay angkop na kainin ng mga tao. 3 beses na mas malaki ang planetang Kalas sa Earth na may 45% na tubig. Mas mahaba ang oras sa Kalas, ang isang oras doon ay katumbas ng 5 oras sa Earth. Ang isang taon ay naglalaman ng 1,526 na araw. Marami pang pagkakapareho sa planetang Earth at Kalas. Ang tanging pinagkaiba ng dalawa ay masagana ang buhay sa Kalas, habang nalalabi na ang mga sandali ng planetang Earth na inaasahang hindi na maaaring tirahan kung sakaling magpatuloy ang pagkasira nito sa susunod na 100 taon. 1 taon matapos matuklasan ng planetang Kalas, nakipag-ugnayan ang mga pinuno ng ating planeta sa mga Qumran, ang tawag sa mga taong naninirahan sa Kalas. Naging maayos ang pag-uusap at noong 2066, binisita tayo ng mga Qumran sa Earth. Nangako ang mga pinuno ng Kalas na tutulungan ang sangkatauhan na ibalik sa dati nitong ganda ang Earth. Bagamat sinabi nilang hindi yun magiging madali bilang 90% ng planeta ay sira na gawa ng polusyon at pagtaas ng sea level na nagpalubog sa halos 40% ng mga bansa. Ngayon ang ika-100 taon matapos matuklasan ng planetang Kalas at magsimulang tulungan ng mga Qumran ang sangkatauhan, unti-unti nang nakakabangon ng planetang Earth mula sa dilubyong kinasadlakan nito gawa ng mismong sangkatauhan. Malinis na at pwede na uling inumin ang tubig sa mga pangunahing ilog. Yumabong muli ang agrikultura sa Asia at Africa na tumapos ng ilang dekada ng taggutom. Daan-daang tidal turbine ang itinayo sa Amerika at Europa na naging source ng enerhiya na nagbalik sa kuryente sa lahat ng mga bansa. Halos dumoble na ang dating 500 milyong populasyon ng tao. Gayunpaman sa kabila ng lahat ng mga ito, hindi pa rin ligtas ang hangin na may mataas na porsyento ng radiation gawa ng nuclear war na naganap noong taong 2050. Ito ang Earth na kinamulatan ni James. Pero magbabago na ang lahat ng yon dahil ngayong araw aalis na siya sa planetang ito upang magtungo sa other side. Yun ang tawag nila sa Kalas. Mahirap at matagal na proseso ang kanyang pinagdaanan para ma-approve ang visa niya papunta sa pinapangarap niyang planeta, pero hindi siya huminto. Nagpursigi siya hanggang sa wakas ay matatakan ang kanyang universal passport. Sa wakas hindi niya na kailangan maglakad ng may suot na anti-radiation mask para makahinga. Matatapos na rin ang mga araw ng pagtatiyaga niya sa mga preservative na pagkaing walang lasa. Masusuot niya na rin ang mga damit sa magazine na pinapangarap niya nang di iniisip ang ultraviolet rays. Hinila ni James ang dala niyang maleta at nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa marating niya ang labasan kung saan naghihintay sa kanya ang isang Aero 32, isang flying car na maghahatid sa kanya patungo sa Horus Eye, ang pyramid kung nasaan ang portal na magdadala sa kanya sa Kalas. Huminga si James nang malalim nang hubarin niya ang suot niyang anti-radiation mask. Ito ang huling sandaling susuotin niya yon. Ilang oras na lang at magbabago na ang buhay niya. Sa gilid ng sasakyan, kinuha niya ang isang bote ng tubig at ininom ito. Pinagmasdan ni James ang mga taong iiwan niya habang binabagtas nila ang daan. Bagamat hindi niya kilala ang mga ito, nalulungkot siyang isipin na kailangan manatili ng mga ito rito upang ipagpatuloy ang mga miserable nilang buhay, suot ang mabibigat nilang suit at anti-radiation mask sa kanilang mga muka. Pero anong magagawa niya? Isa lamang siyang hamak na tao, tangi ang sarili niya ang kaya niyang iligtas. Ito ang dahilan kung bakit di siya nag-asawa o naisipang mag-anak. Kung nagkataon nga na hindi nakalipat ang mga magulang niya rito sa Antarctica, malamang hindi siya nabuhay o kung nabuhay man siya, kasama na siyang lumubog ng Pilipinas nung tumaas ang sea level.
Kahit nakabangon ng muli ang Earth, isa pa rin itong terribleng lugar upang tirahan. Tambakan ng basura, yun ang tawag rito ni James. Inaasahan na kakailanganin pa ng mahigit 100 taon upang maibalik ito sa dati nitong estado. Pero wala na nun si James. 50 taon gulang ang pinakamatandang edad na pwedeng marating ng isang tao at 25 anyos na siya. Malabo nang makita niya pang muli ang Earth na pinangako ng pamahalaan na siya ring sumira dito. Ang parehong mga taong umabuso at sumaid sa resources ng mundo sa nakaraang mga dekada. Mag-aalas 10 nang dumating si James sa Horus Eye, ang panglimang pinakamalaking gusali dito sa Antarctica, isang higanting pyramid na gawa sa ginto. Sinalubong siya ng isang kumron pagbaba niya sa entrada ng gusali kung saan ilang sasakyan ang nakita niyang nakapila. May pangangatawan ang mga ito katulad ng isang individual. Mas matangkad nga lang ang mga ito ng di hamak sa tao na kalimitang may 7 hanggang 8 talampakan na taas. Matipuno ang pangangatawan ng mga ito mapababae man o lalaki. Isang malaking palaisipan sa katulad ni James ng karaniwang individual kung anong itsura ng mga kumron bilang nakatago ang mukha ng mga ito sa likod ng isang mechanical mask. Tanging ang mga opisyales ng gobyerno ang alam nilang nakakita na sa totoong anyo ng mga ito na tingin niya ay wala rin namang pinagkaiba sa isang tao. Formal ang mga kumron kung manamit. Laging mga naka-Amerikana at balat na sapatos, ang kanilang mga kamay nakabalot sa guwantes. Kinuha nito ang hawak niyang mga maleta at hinatid siya sa loob ng gusali. Tanging mga may impluwensya at mayayamang tao lang ang nakakapasok sa loob ng pyramid kaya ganun na lang ang kaba sa dibdib ni James pagtungtong niya sa loob. Lumakad sila sa tulay na may linya ng liwanag sa magkabilang gilid. Sa ilalim nito, isang malalim na bangin ang naghihintay. Nababalot ito ng dilim, umaalingaw-ngaw sa mga kanto ng bato nito ang ingay ng takong ni Claire. Nanatiling tikom ang bibig ni James hanggang sa marating nila ang higanting pinto sa dulo ng tulay. Bumukas ito matapos ilagay ni Claire sa scanner ang kanyang ID. Bumigat ang paghinga ni James nang makita niya ang portal na magdadala sa kanya sa kalas. Nakapwesto ito sa bunganga ng kuweba. Naglalaman ito ng manipis na ulap na may magkakahalong kulay ng asul, lila at rosas. Mayroon itong libu-libong maliliit na liwanag na tila bituin dahilan para magmukha itong piraso ng kalawakan. Lumakad si James papunta sa mga nakatayong pad na nakahilera sa harapan ng portal. Sinundan ni James si Claire sa ikalawang hilera kung saan nakapwesto ang kanyang pad. Naka-flash sa pintuan nito ang higanting number 23, ang kanyang litrato at personal niyang impormasyon. Bago pumasok sa kanyang pad, huminto si James nang makita niya ang isang pamilyar ng muka sa di kalayuan. Di niya napigilan ang kanyang sarili at tinawag niya ito. Hindi siya makapaniwala na makikita niya rito ang isa sa pinakasikat na modelo ng kanyang kapanahunan. Nakakatulala ang ganda nito na hindi niya magawang dugtungan ang kanyang sinabi. Kahit pa halos 1 metro lang ang layo niya rito, naaamoy niya ang pabango nito. Tiningnan siya ng modelo mula ulo hanggang paa, tapos ay ngumiti ang mapula nitong labi ng may halong pangungutya. Umangat ang 2 kilay ng modelo. Sinara ng kumron ang pinto ng pad pagpasok doon ng modelo. Sa loob, nakita ni James ang pag-alingasaw ng usok na nagpatulog sa magandang babaeng nasa loob. Tumango si James, pumasok siya sa loob ng kanyang pad. Naalala ni James ang mama niya nung unang beses na magpunta sila sa amusement park kung saan sumakay siya sa carousel.
Isa yon sa pinakamasayang sandali ng buhay niya na hindi na naulit. Ngumiti si James, lumabas ang steam mula sa kanyang paanan na umakyat papunta sa kanyang muka. Agad siyang nakaramdam ng antok nang malanghap niya ito. Tumaas ang temperatura na pakiramdam niya unti-unti siyang lumulubog sa malamig na tubig. Bago tuluyang nawalan ng malay, naramdaman ni James ang paggalaw ng pad na sinasakyan niya. Humiga ito sa kaumandar patungo sa portal. Isang matingkad na liwanag ang bumungad kay James nang magising siya. Nakakasilaw ito na di niya maimulat ang maayos ang kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang bumangon, masakit ang kanyang ulo, nahihilo siya na gusto niyang sumuka. Iniisip niya na baka dahil yon sa ginawa nilang paglalakbay. Nang mahimasmasan, nagulat si James nang makita niyang wala siyang suot na saplot sa kanyang katawan. Nakita niya ang refleksyon ng hubad niyang sarili sa kanyang harapan. Isang pobreng binatang nakaluhod sa malamig na sahig. Inunat niya ang kanyang mga kamay na kumumpirmang nasa loob siya ng isang cylinder na gawa sa makapal na salaming doble ang taas sa kanya. Nagsimula si James na mataranta. Kinalampag niya ang salamin gamit ang kanyang mga kamao sa pag-asang mababasag niya ito at makakawala. Subalit sintigas ng bakal ang makapal na salamin na tila maging boses niya ay walang kakayanang kumawala rito. Pero sinong makakarinig sa kanya? Wala siyang makita sa labas ng salamin kundi dilim hanggang sa tumalikod siya at makita niya si Amanda, ang modelo na kasabay niyang pumasok sa portal kanina. Doon na tuluyang kumagat ang diwa ni James. Nasa 3 metro ang layo sa kanya ni Amanda. Wala na ang magara nitong damit na suot nito kanina. Hubot-hubad na rin ito, umiiyak at nagmamakaawa ang mukha nitong puno ng takot. Sumisigaw rin ito, nagmamakaawa pero hindi niya ito marinig dahil tulad niya, nakakulong din ito sa loob ng isang salamin na cylinder. Sinuri ni James ang kanyang paligid at nakita ang iba pang cylinder na naglalaman ng iba pang tao na nakita niya kanina sa mga pod. May ilang natutulog pa pero karamihan ay gising na. Wala ring saplot sa katawan ang mga ito. Gulong-gulo ang mga mukhang puno ng takot at pangamba. Kahit hindi niya naririnig, alam niyang paghingi ng tulong ang sigaw ng mga ito. Muli niyang inihagis ang kanyang mga kamao sa salamin. Paulit-ulit niya itong ginawa sa pag-asang mababasag ang kulungang kinalalagyan niya. Pero nilamatan ang mga ito ay di niya nagawa. Namalat lang ang boses niya at sinugatan niya lang ang sarili niyang braso. Tinakpan ni James ang tenga niya nang marinig niya ang nakakabinging ingay mula sa itaas. Tumagal ito ng ilang segundo bago huminto. Nagising ang lahat ng natutulog pa gawa ng ingay. Walang pinagkaiba ang reaksyon ng mga ito sa reaksyon niya kanina nang mapagtanto niyang nakakulong siya. Tumingala si James nang bumukas ang makukulay na ilaw sa kisame na parabang nasa loob sila ng isang disco bar. Ngayon maliwanag niya nang nakikita kung ano ang nasa kanyang paligid. May malaking pulang kortina sa kanilang unahan. Nakapwesto sila sa isang tila entabladong gawa sa makintab na sahig. May ideya si James kung nasaan sila, gayunpaman ayaw niya pa ring paniwalaan ang sarili niya kahit malinaw sa kanya kung ano ang kinalalagyan nila. Sa bandang unahan nakita ni James ang tila butas sa gitna ng sahig na wala naman doon kanina. Mula roon umangat ang isang nilalang na natitiyak ni James na isang kumron. May taas itong halos 7 talampakan at nakasuot ng isang itim na suit. Wala itong suot na helmet dahilan para makita ni James sa unang pagkakataon kung ano ang itsura nito at di niya gusto ang nakikita ng kanyang mga mata. Wala itong buhok, bagkos ay nababalot ang ulo nito ng manipis na balahibong kulay abo. Meron itong tila balat na pahaba sa gitna at magkabilang gilid ng ulo. Tapos nangyari na ang kinatatakutan ni James. Nagsimulang mahati sa gitna ang kortina nang ilapit ng kumro ng ahawak nitong mikropono sa bibig. May sinasabi ito pero hindi niya marinig at kahit pa marinig niya yon, wala siyang ideya kung ano ang salita ang ginagamit nito. Nakumpirma ni James na tama ang masama niyang hinala ng tuluyang maglaho ang kortina. Tulad ng inaasahan niya, nasa itaas sila ng isang entablado. Sa ibaba nito, naroon ang mga upuan kung nasaan ang mga manunood. Kusang umatras ang mga paa ni James hanggang sa mapasandal ang likod niya sa malamig na salamin. Hindi niya makita ang itsura ng mga manunood nung una bilang walang liwanag, pero nagbago ang lahat nang bumukas na ang ilaw doon.
Halos mapatid ang litid ni James nang makita niya ang itsura ng mga kumron na pumapalakpak na para bang nanunood ng isang nakakaaliw na palabas. May hawak-hawak na numero ang mga ito na hindi niya maunawaan nung una kung para saan. Yun ang marahil ang pinakamalakas na sigaw na nagawa niya sa tanang buhay niya, na naramdaman niyang nasugatan ang lalamunan niya. Kusang bumagsak ang tuhod niyang nanginginig sa takot nang humarap sa kanya ang host at makita niya ng malapitan sa liwanag ang mukha nito. Pero patuloy lang ang host sa pagsasalita habang palakad-lakad sa mga cylinder na kulungan sa entablado. Huminto si James sa pagsigaw at pagkalampag sa salamin nang umupo ang mga kumron sa kani-kanilang mga upuan at makita niya ng malinaw ang mga kasama nito. Sandali siyang natulala bago tuluyang bumagsak ang mga patak ng luha sa kanyang pisngi. Di nagtagal ang kanyang hinagpis ay napalitan ng malakas na halakhak. Tuluyang nawala sa katinuan si James, pero hindi dahil sa sitwasyong kinalalagyan nila o dahil sa itsura ng mga kumron, bagkos ay dahil sa mga taong nakita niyang kasama ng mga ito na kahihinatnan niya pagkatapos ng gabi ng subasta.